Muli na naman daw nagmintis ang militar sa kanilang airstrike at tumama ang bomba sa labas ng Marawi City. Wala namang nasaktan sa insidente pero nag-iwan ito ng malaking butas sa lupa. Samantala, tinatayang nasa 50 armadong mga terorista parawang nasa Marawi kasama ang Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon. Live mula pa rin sa Iligan City, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Jessica, tama ka. Iniimbestigahan na nga ng militar yung pagpatak ng bomba mula umano sa air asset ng militar sa isang barangay sa labas ng Marawi City. Ang pinagtataka ng ilan ay may kalayuan daw ang barangay na ito mula doon sa kinaroroonan ng Maute Group. Miyerkules nitong nakaraang linggo nang sumablay ang airstrike ng militar laban sa Maute Group sa Marawi City. 10 sundalo ang namatay habang 7 ang sugatan sa tinawag ng AFP na friendly fire. Kagabi, nagmintis nga ba ang militar sa kanilang target? As a feedback by the barangay captain and the crisis management committee, nobody hurt. Okay, nobody hurt. But of course, we need to validate the report on the alleged hitting a target outside Marawi City. Wala raw nasaktan o nasawi sa naturang airstrike, pero nag-iwan ang bomba ng malaking butas sa lupa. Kuha ang mga larawang ito sa Barangay Pugaan, Munisipalidad ng Ramain, mahigit 20 kilometers ang layo mula sa Marawi City. Nitong Sabado, mismong si Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagsabing kayang tapusin ang bakbakan sa loob ng 3 araw. This will be over in about 3 more days. Were it not because government is bound by rules and the values of civilization, I can end this war in 24 hours. Alam mo, bumbahan ko lang lahat yan. Pero ang militar ayaw pa rin magbigay ng kasiguruhan, lalo't matindi pa rin daw ang bakbakan. We will try. Given the deadline, we have to finish that. Given the deadline, but we will also consider the actual situation there pertaining the presence of the civilians. Ayaw raw kasi ng militar na mapahamak ang mga bihag na hawak ng Maute Group na ginagawa umano nilang human shield. Ayaw pa rin daw nilang bakbakan ang mga moske na pinagtataguan ng mga terorista. Pinag-aaralan namin mabuti. Hindi ko sinasabi dito pero pinag-aaralan namin mabuti kasi may kautusan si Chief of Staff that we will avoid doing that as much as possible. Tinatayang nasa 50 armadong terorista parawang nasa Marawi, kasama ang Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon. Nasa 20 raw ang dayuhang ISIS. 8 raw sa kanila ang napatay sa engkwentro nung nakaraang linggo. Hindi naman makumpirma ng AFP ang sinasabi ng Indonesian Defense Minister na may 1,200 na ISIS sa Pilipinas. Kahapon, mahigit 100 sibilyan ang nakalabas mula sa sentro ng bakbakan dahil sa 4 na oras na tigil putukan ng militar at Maute Group. Pag-aaralan pa raw ng Government Peace Panel kung kailan muling isasagawa ang tigil putukan para makapag-rescue ng mga residenteng natrap pa sa loob. Bukod sa mga natrap na sibilyan, problema rin ng mga otoridad ang mga pagnanakaw sa bahay at commercial establishment. Isa si Dr. Alinor Miraato sa mga umalis sa kanyang bahay nang sumiklab ang kaguluhan sa Marawi noong Mayo 23. Hinalughog ang kanyang bahay at maraming personal na ari-arian ang nawala. My vault is here. Wala na po yung vault, sir? Wala na yung vault ko. May mga jewelries kasi ako dito jewelries and cash. Okay. Once na nare-recover ng mga ang ating military, yung areas from the Maute, ay immediately sinusupplyan natin ng tao yan, no? Sinusupplyan ng mga barangay captains ng tao just to make sure that untoward incidents will be avoided. Jessica, isa sa mga concern dito ng local government ay yung mababa raw na supply ng pagkain. Kaya dahil limitado yung supply, tumataas din yung presyo. Isa sa hinalimbawa ng local government ay yung nabalitaan nila na yung presyo ng bigas halimbawa ay yung isang sako ay nagkakahalaga ng 6,000. Jessica? Sandra, so yung mga residente na umalis nung kasagsagan ng bakbakan, kasi sinasabi ng militar ngayon na
kontrolado na nila yung malaking porsyento ng syudad. Mukhang nakakabalik na sila, ganun ba yun? Katulad nitong doktor na na-interview mo? Jessica, ang napapansin natin na nangyayari ay nag-a-attempt sila, no? Pero ang lagi nilang dinadahilan, pag natsyempohan natin at natatanong natin sila, ang sinasabi nila ay bumibisita lamang sila at aalis lamang din daw sila. Ang dinadahilan nila sa atin ay gusto talaga nila makita yung kondisyon ng kanilang mga ari-arian, kung maayos pa ba yung kanilang bayat, nandun pa ba yung kanilang mga gamit. Bukod dyan sa doktor na yan, Jessica, halimbawa ay may nakita ako dun sa kinaroroonan, malapit doon sa tinatayuan ni Rafi Tima, malapit sa Marines, na meron din isang lalaki nag-attempt na makita yung kanyang bahay at sabi naman niya, wala namang nawala. So yung mga gano'n na pabalik-balik sila ay hindi actually ini-encourage ng local government pero nauunawaan daw nila. Pero yung pagbabalik para tumira talaga sa bahay ay talagang highly discouraged ng local government sa ngayon. Jessica? Confirmed ba ng militar na yung ilang Maute nagtatago ngayon sa mga mosque? Sandra? Jessica, tuwing nag-press conference sila, nakakapanayam natin sila, ay talagang isa yan sa sinasabi nila na kaya sila nahihirapan, ay kabilang sa mga pinagtataguan nitong mga miyembro ng Maute Group ay itong mga kanilang moske na hirap naman ang militar dahil sa ngayon ay syempre nirerespeto nila yung place of worship ng ating mga kapatid ng Muslim at ito raw ay hindi nila pwedeng bombahin, hindi nila pwedeng wasakin o i-run down. Kaya nagiging hindrance ito para sa kanila, Jessica, sa kanilang operasyon. Ang problema pa, the last time na nakapunta ako dyan sa Marawi, napakaraming moske dyan, Sandra. So, tukoy nila kung alin sa napakaraming mga moske kung saan nagtatago itong Maute? Yes, Jessica, like doon sa kinaroroonan nila, sa sentro ng syudad, ilang moske nandun pagtatanawin mo mula sa isang mataas na lugar. At sinasabi nila, itong mga moske na to mismo ay occupied nila. Isa na rin, syempre, sa dahilan, fortified, matitibay itong mga structure na ito at alam nila na hindi ito bawasakin ng militar. At bukod dyan, Jessica, ay sinasabi ng militar na syempre nagtatago sila sa mga matitibay na structures. Kaya na rin, kung yung mapapansin doon sa video na ipinakita ni Rafi Tima, yung malalaking mga gusali doon na makikita mo mukhang matibay, tad-tad na rin talaga ng tama sa ngayon. Jessica? On the other hand, Sandra, meron kasing umiikot daw na video na di umano nagpapakita ng mga Maute na pumasok naman sa chapel ba, Catholic chapel o simbahan na diniface nila yung simbahan. And I understand na pati Reuters nakakuha ng ganyang video ngayon. Nakarating na ba ito dyan sa mga otoridad? Yes, Jessica, kumakalat kasi siya sa social media. Ang hindi lang matukoy ng mga local officials dito ay kung kailan talaga nangyari yon, Siyempre, maaring propaganda raw, halimbawa ng Maute Group ito, maaring pagmukain na ngayon nangyari o kamakailan lang, pero maaring nangyari na ng noon pang early part nitong kanilang isinagawang pagsakop doon sa specific area nitong Marawi City. So yan po ay bine-verify pa rin sa ngayon ng mga otoridad sa Marawi. Jessica? Kasi the last thing that we want mag-away-away ang mga magkakaiba ang pananampalataya dito sa nangyayari sa Marawi. Kasi marami rin tayong mga nakukuhang mga istorya kung paano nagtutulungan ang mga Kristiyano at mga Muslim. Sa evacuation center sa Marawi, may mga kwento na may mga Muslim na prinotektahan yung kanilang mga Kristiyanong manggagawa para hindi sila patayin ng Maute. So may mga ganyan. Dapat yun yung maibalita rin para hindi mapunta sa religious conflict itong nangyayari ngayon sa Marawi, di ba?
Yes, Jessica, at napapansin ko naman pag kinakausap ko yung mga kapatid nating Muslim, ganun din Kristiyano, nauunawaan nila talaga na kung ano man yung ikinikilos nitong Mountie Group, ito ay sa kanila lamang at hindi nila dinadama yung iba pang mga kababayan nila sa Marawi. Katunayan, kanina nagkukwento sa akin yung isang nakausap ko na Muslim, ngayon daw na sila ay kasama doon sa mga nagbakwit, tinawagan sila ng kaibigan nilang pare para sila ay tulungan, papadalan daw sila ng relief goods ng makakain. At ganoon din, sabi niya, in the past, nakatulong din naman daw siya doon sa pare nung nangangailangan ito ng tulong, kaugnay din doon sa kaguluhan dito sa Marawi. So yung mga ganyan, yung mga nakaka-inspire na kwento ng pagtutulungan ng Muslim at Kristiyano ay talaga naman kahit paano nakakagaan ng kalooban sa ating mga kababayan dito sa Marawi. Jessica? Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Iligan at sa Marawi, Sandra Aguinaldo.